Sa simula, isang misteryosong nilalang ang naghulog ng puting orb sa mundo na kayang tularan ng anumang bagay na umiiral tulad na lamang ng isang bato. Lumipas ang mahabang panahon at nagsimulang umulan ng nyebe, isang sugatang puting lobo ang bumagsak sa ibabaw ng bato, at kinuha nito ang anyo ng namatay na lobo. Bagamat ito ang unang beses na magkakaroon nito ng kamalayan, nagsimula itong maglakbay habang ang sugat nito ay tuluyan na ding gumaling. Matapos ang mahabang paglalakad, nakarating ang lobo sa isang abandonadong kabahayan, kung saan doon ay sinalubong siya ng isang batang lalaki na natutuwa sa kanyang pagbabalik. Tinawag siya ng batang lalaki bilang Joan, habang dinala siya nito sa loob ng bahay at binigyan siya nito ng pagkain. Kahit hindi niya kilala kung sino ang batang ito o masyadong nauunawaan ang tungkol sa kanyang lugar, mayroong isang bagay na komportable at masarap sa pakiramdam, na nagsasabing ito ang kanyang tahanan. Kinabukasan, matapos nila kumuha ng mga panggatong, nalaman niya mula sa batang lalaki na nabubuhay na lamang ito mag-isa. Sinabi ng batang lalaki na ang mga residente ay naglakbay upang hanapin ang paraiso, isang lugar kung saan maraming pagkain at mga bagay na tinatawag nilang prutas. Kasama ang alaga nitong si Joan, sinabihan siya ng mga umalis na residente na sila'y manatili at alagaan ang kanilang mga matatandang kamag-anak, habang babalik ang mga ito kapag natagpuan na nila ang lugar. Gayunpaman, kahit 5 taon na ang mga itong hindi bumabalik at nagkandamatay na ang mga matatanda, naniniwala pa rin ang batang lalaki na babalikan sila ng mga ito. Kaya nang marinig nito ang tunog ng mga kabibe, ay agad na tumakbo ang batang lalaki patungo sa kanyang bahay, na umaasang bumalik na ang mga residente. Subalit bumungad lamang sa kanya ang malungkot na loob ng kanyang tahanan, habang nanggaling lamang pala ang tunog ng mga kabibe sa fishing line na nakakabit sa kanyang bahay. Kinagabihan, iginuhit ng batang lalaki ang mga larawan ng mga residente sa pader ng bahay, habang ipinapaliwanag na ginagawa niya ito upang hindi makalimutan ang mga taong naninirahan doon. Sinabi ng batang lalaki na nais niyang maglakbay at maranasan ang mga bagong bagay, kasama ang kanyang inaakala pa ring alagang si Joan. Kaya agad na hinanda ng batang lalaki ang kanilang mga kagamitan at naglakbay patungo sa kabila ng mga kabundukan, kung saan niya pinaniniwala ang naghihintay ang mga tao ng kanyang tribo. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, natagpuan nila ang isang bato na may palatandaan na tama ang kanilang direksyon na tinatahak, at nagpasya silang magpahinga para sa gabi. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay, kung saan sa bawat palatandaan nilang nakikita, ang batang lalaki ay labis-labis ang tuwa at mas napupuno ng pag-asa. Nang magsimulang sumama ang panahon, aksidenteng bumigay ang tinatapakan ng batang lalaki na ikinahulog niya sa tubig. Ito ay ikinasugat ng kanyang kaliwang binti, na naging dahilan upang sila ay magpasyang magpahinga at gamutin ang kanyang sugat, habang kinukumbinsi ang kanyang sarili na kailangan niyang magpatuloy. Subalit mas lalong lumala ang panahon, at halata sa batang lalaki na nawawalan na ito ng lakas, habang ang kanyang sugat ay nagsimula na ding lumala. Patuloy ang batang lalaki sa pagkumbinsi sa kanyang sarili na huwag sumuko, hanggang makakita muli siya ng isang palatandaan, ngunit ito ay may ekis sa gitna. Napansin din niya sa paligid ang mga sirang karwahe at mga libingan, na natatabunan ng makapal na nyebe. Sinubukan pa ng batang lalaki na maging positibo, subalit hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha, habang tinatanong niya si Joan kung makakarating pa ba sila sa kabundukan. Subalit nang hindi sumagot sa kanya ang kanyang inaakala pa ring alaga, doon na bumuhos ang kanyang emosyon at sinabing kausap lamang pala niya ang kanyang sarili sa buong panahon. Humingi siya ng paumanhin kay Joan, habang nagpasya siya na ang pinakamabuting gawin, ay ang umuwi na lamang sa kanilang bahay. Nang sila ay makauwi, umiyak ang batang lalaki hanggang siya ay makatulog, habang nagising siya kinabukasan na may lagnat. Sinubukan pa niyang ipagluto si Joan ng makakain, at sinuri niya ang kanyang sugat na lalo pang lumala dahil sa impeksyon. Hindi nagtagal ay mas lalo pang sumama ang kalagayan ng batang lalaki na nagpapahirap na sa kanyang kumilos, subalit gamit ang kaunting lakas na natitira, hinila niya ang kanyang sarili sa isang upuan. Dahil alam ng batang lalaki na hindi na rin siya magtatagal, inayos niya ang kanyang sarili at tumingin kay Joan, habang hiniling na huwag siya nitong kakalimutan, bago tuluyang mawalan ng malay.
Doon ay sinalubong siya ng kanyang alagang si Joan kasama ng iba pang mga residente, kung saan narating niya ang lugar na tinatawag nilang paraiso at naramdaman na hindi na siya kailanman mag-iisa. Matapos ang ilang oras, ang katawan ng batang lalaki ay bumagsak sa sahig, habang ginaya naman ng lobo ang anyo ng batang lalaki at inilipat muli ito sa upuan. Nagsimula itong maglakbay upang maranasan ng iba pang mga bagay at makita ang iba't ibang lugar sa mundo, na dala ang pangarap ng kanyang matalik na kaibigan. Ang orb na ngayon nasa anyo ng batang lalaki, ay naglalakbay patungo sa lugar na tinatawag ng kanyang kaibigan na paraiso. Bagamat ito ay may katawan tulad ng batang lalaki, hindi nito alam kung paano kumilos o mabuhay bilang isang tao, kung saan maraming beses itong namatay dahil sa gutom, aksidente at mga sugat, at minsan pa ay sa pag-atake ng isang malaking oso. Subalit dahil ito ay isang immortal, paulit-ulit lamang itong nabubuhay at ipinagpapatuloy ang kanyang paglalakbay, hanggang sa marating nito ang likod ng kabundukan na nasasakupan ng isang kagubatan. Samantala, sa isang kalapit na nayon, isang batang babae na nagngangalang March, ang makikitang naglalaro ng kanyang mga manika. Si March ay isang masayahing bata na hindi na makapaghintay na lumaki, maging isang ina, at magkaroon ng sariling pamilya. Isang araw, habang naglalaro ng kanyang mga manika, bigla siyang nakarinig ng isang malakas na tunog sa buong nayon, habang dumating naman ang kanyang itinuturing na ate, na si Parona. Dinala ni Parona si March sa gubat upang ilayo muna sa nayon, subalit hinarang sila ng mga sundalo ng Yanome, at sinabihan na bumalik ng nayon dahil mayroon silang pagpupulong. Kaya kahit ayaw ni Parona, napilitan siyang ibalik si March sa nayon, kung saan ibinunyag ng mga sundalo ng Yanome, na napili ang kanilang nayon upang magsakripisyo ng isang batang babae para sa espiritu ng oso, bilang tradisyon. Dahil walang ideya, nagtataka si March kung bakit siya binabati ng lahat ng tao, habang nang makarating sila ng bahay, agad na humingi sa kanya ng paumanhin ang kanyang mga magulang. Subalit biglang dumating ang Yanome warrior na si Hayase, upang sabihin kay March na siya ang napili bilang sakripisyo sa espiritu ng oso. Gayunpaman, sinabi ni March na ayaw niyang mamatay at sinabing hindi dapat sila ang magpasya sa kanyang sariling buhay, ngunit galit na sumigaw ang kanyang ama, at sinabihan siyang maging masunurin. Nang dumating na ang araw ng seremonya, nagpaalam na si March sa lahat ng tao at sa kanyang mga magulang, habang hinatid siya ng mga sundalo patungo sa tuktok ng bundok. Subalit habang sila ay nasa daan, isang palaso ang tumama sa ulo ni Hayase at ginamit itong pagkakataon ni March upang tumakas. Sa hindi inaasahan, bigla naman sumulpot ang isang taong nakabalabal upang malito ang mga sundalo, habang si March naman ay nadulas sa isang burol at nahulog sa isang tubigan. Doon ay nakakita si March ng isang mata, na kung saan galing pala ito sa batang lalaki na nagkalasog-lasog ang katawan. Kaya nang magsimula itong mag-regenerate, dinaig pa ng dalawang sundalo ang batang babae sa pagkaduwag, habang tuluyan namang bumalik muli ang batang lalaki sa kanyang maayos na anyong tao. Kaya matapos itong mag-regenerate, agad din itong umalis habang sumunod naman rito ang hindi man lang natakot na si March. Samantala, natuklasan nila Hayase na si Parona pala ang nagtangkang magligtas kay March, habang dumating naman ang dalawang sundalo, at ibinalita nila na hindi nila nagawang maibalik ang bata dahil nakakita daw sila ng monster. Sinusubukan naman kausapin ni March ang batang lalaki, ngunit dahil hindi ito marunong makipag-usap bilang isang tao, ay wala siyang narinig na kahit anong salita mula rito. Subalit nang napansin niya na nakatitig ito sa isang prutas, umakyat siya ng puno upang kunin ito, ngunit ikinagulat niya ng kainin ito ng batang lalaki na parang isang hayop. Muli siyang umakyat ng puno upang kumuha pa ng maraming prutas, habang pinagbabato niya ito sa malayo at kinain naman ng batang lalaki ang bawat isa nito. Bumaba si March ng puno at tinuruan niya ang batang lalaki na kumain ng maayos, habang tinuruan niya din ito magsabi ng salamat. Subalit bigla itong umalis at nagpas siyang matulog, habang matapos naman ni March na kumain, ay sinamahan niya na rin ang batang lalaki na matulog. Doon ay nagkaroon ng masamang panaginip si March tungkol sa kanyang kaibigan at kanyang batang kapatid na babae, na ginawang sakripisyo sa espiritu ng oso bilang pumalit sa kanyang pwesto. Nagising si March mula sa kanyang masamang panaginip, habang nagpasya na lamang siyang bumalik ng nayon na umiiyak.
Subalit kinalaunan ay napansin niyang patuloy na sumusunod sa kanya ang batang lalaki, kaya nagbiro na lamang si March na tawagin niya ang kanyang sarili bilang nanay nito. Dahil doon, pinakain niya muli ang bida na para na namang hayop kung kumain, habang binigyan niya ito ng pangalan bilang Fushi. Samantala, habang nakatali pa rin sa puno, inilabas naman ni Perona ang kanyang hidden blade at sinimulan niyang pakawalan ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang napakalaking oso at sinimulan nitong patayin ang isang sundalo, habang ang isa ay bahagyang nakatakbo. Kaya bago pa man siya gawing umagahan ng oso, ay nagawa ni Perona na makaalpas sa pagkakatali at nagawang makatakbo. Subalit bahagya siyang nahabol ng oso, na nagresulta sa pagkahulog niya sa bangin. Sinalo siya ng sanga ng mga puno at ligtas namang nahulog sa tubigan, habang agad siyang bumangon upang iligtas ang batang si March. Subalit sa kasamaang palad, natagpuan si March ng mga sundalo ng Yanome, na agad namang nagpaalam kay Fushi at kusang sumama kay Hayase. Ngunit para kay Fushi, muli niyang naramdaman ang isang bagay na tanging sa tao niya lamang nakita, ang tinatawag ng mga itong emosyon. Kaya habang hinahanap ni Perona si March ay nakasalubong niya si Fushi, na kung saan kahit hindi siya nito sinasagot sa kanyang mga tanong, napagtanto niya na patungo ang bida sa altar kung nasaan ang kanyang hinahanap. Samantala, binigyan naman ni Hayase si March ng isang pagkain, na sinasabi na lahat daw ng mga batang babae na nagiging sakripisyo ay kumakain nito. Subalit matapos itong maubos ni March ay bigla na lamang siyang nawalan ng malay, habang agad naman siyang dinala patungo sa altar upang simulan na ang seremonya. Kaya matapos nilang maitali si March sa altar, bigla silang nakarinig ng isang ingay mula sa kakahuyan na tila papalapit sa kanila. Biglang lumitaw muli sa kanilang harapan ang napakalaking oso, kung saan agad na pinaniwalaan ni Hayase na ito ang espiritu ng oso, o ang tinatawag nilang Oniguma. Kaya habang papalapit ang malaking oso kay March, bigla naman dumating si Perona upang iligtas ang bata, ngunit nahihirapan siyang putulin ang mga tali dahil makapal ang mga ito. Kaya sa isang was-iwas ng paa ng oso ay nagresulta ito sa pagtilapon ni Perona, habang sa sandaling isasara na ng mga Yanome warriors ang tarangkahan, ay nakasalubong naman nila si Fushi. Nang tuluyan nilang isara ang tarangkahan, ay doon lamang napagtanto ni Hayase na kakaiba ang batang iyon, kaya agad silang kumilos upang tignan ito. Nang kagatin ng oso ang ulo ni Fushi, ginamit niya ang kanyang lakas upang makaalis sa bunganga nito, na ikinagulat naman ng mga nanunood. Subalit mas ikinagulat nila nang biglang mabuhay ang bida at mag-transform sa pagiging isang lobo, habang mabilis naman itong tumakbo upang atakihin ang oso. Bagamat mas di hamak na malaki at malakas kay Fushi ang oso, patuloy lamang na nagre-regenerate ang kanyang katawan mula sa mga pinsala niyang natatanggap, habang hindi rin siya namamatay sa kahit anong gawing pag-atake ng kanyang kalaban. Kaya nang muli niyang atakihin ang ilong ng oso at pinagkakagat ito na parang pandesal, hindi na niya ito tinigilan hanggang sa ito ay tuluyan ng mamatay. Nang magising si March mula sa kanyang pagkakatulog, nakita niya si Perona sa kanyang harapan, habang nakita din niya ang malaking oso na wala ng buhay sa kanyang tabi. Nagpasya naman si Hayase na pakawalan si March, subalit nagbigay siya ng pagpipilian sa dalawa kung mamamatay sila roon, o sasama sa kanila papunta sa kanyang bansa at mabuhay. Dahil wala ng ibang magandang pagpipilian, tinanggap na lamang nila Perona ang alok ni Hayase, habang ipinag-utos nito sa mga sundalo na dalhin ang dalawa, kasama ng malaking oso at ni Fushi, pabalik ng Yanome. Lumapit naman si Fushi sa dalawa at kinain ang prutas na ibinigay sa kanya ni March, habang sa wakas ay nagawa na din niyang mabigkas ang unang salitang itinuro sa kanya, na salamat. Sakay ng mga kariton, agad na hinatid ang mga bida sa bansang Yanome habang escort ng mga sundalo at ni Hayase. Doon ay kasama din nila ang shaman na pumili kay March para isakripisyo sa espiritu ng oso, subalit natuklasan nila na ito pala ay isang kriminal at isa lamang pekeng shaman. Ibinunyag ng shaman na inupahan lamang siya ng Yanome, upang tulungan ang mga itong magpatupad ng mga pagpatay dahil nais nitong makuha ang magandang lupain ng ninana. Habang ito rin ang dahilan kung bakit ang mga ito ay masyadong nakikialam sa tradisyonal na seremonya ng ninana, inihayag naman ni Perona ang kanyang puot sa tradisyonal na ito, dahil isa ang kapatid niya sa mga isinakripisyo noon para sa ritual. Nang nagpasya silang huminto sa isang maliit na lawa, biglang naalala ni Fushi ang mga sinabi ng batang lalaki bago ito mamatay,
kung saan bigla siyang nagpalit ng anyo sa pagiging isang tao. Agad namang niyakap ni March si Fushi, habang ibinunyag niya kina Perona na natagpuan niya ang bida sa gubat, at nagpasya siya na maging ina nito. Nang makarating na sila sa bansang Yanome, ang mga bida ay nagulat sa dami ng tao at liwanag ng kapaligiran, habang sinabi ni Hayase na maaari nilang kainin ang kahit anong naisin nila, at siya ang magbabayad ng mga ito. Doon ay naisipan din magpadala ni March ng isang sulat sa kanyang mga magulang gamit ang bakas ng kanyang kamay, na nangangahulugang maayos ang kanyang kalagayan. Subalit dahil hindi nila alam ang eksaktong lokasyon ng kanilang nayon, naisipan na lamang itong itago ni Perona. Sa simula, tila maayos at mabait ang pakikitungo sa kanila ni Hayase, subalit nang sila ay kumain ng hapunan, nilagyan pala nito ng pangpatulog ang kanilang mga pagkain at lahat sila ay nakatulog. Nang magising si Fushi sa loob ng isang kulungan, makikitang kinakausap ni Hayase ang dalawang lalaki upang patunayan na ang bida ay isang immortal na nilalang. Upang patunayan ito ay nagpasok sila ng isang bilanggo at inatake ang bida, ngunit naglabas si Fushi ng kanyang sariling sibat mula sa kanyang kamay, habang nagawa naman niyang matutunan ng isang bagong salita, na masakit. Doon ay nagpasok pa sila ng isang bilanggo ngunit hindi ito pinansin ni Fushi, habang nag-transform naman ang bida sa pagiging lobo upang tumakas, subalit pinana siya ni Hayase at tinapon sa selda kung saan nakakulong ang batang babae. Matapos tanggalin ni March ang palaso sa katawan ni Fushi, narinig niya si Perona mula sa itaas lamang ng kanyang selda, habang hiningi naman nito ang palaso na nakuha niya sa katawan ni Fushi. Doon ay nakaisip si Perona ng isang plano upang sila ay makatakas, kung saan kakailanganin niya ang tulong ng matandang shaman at magde-disguise bilang sundalo, habang dadalhin nila ang balat ng oso sa kanilang nayon bilang katibayan, na hindi na nila kailangan magsakripisyo ng sinuman para sa espiritu ng oso. Samantala, bigla namang naghukay si Fushi habang nagawa nila ni March na makalabas ng selda, kung saan napunta sila sa kinaroroonan ng oso. Doon ay natuklasan nila na hindi pa tuluyang namamatay ang oso, kung saan masyado lamang itong mahina dahil sa dami ng sugat. Subalit biglang dumating si Hayase at nahuli nito si March na nagtatago, habang inutos na alagaan niya ang oso upang ito ay mabuhay. Kaya habang si Perona ay palihim na inihahanda ang kanilang planong pagtakas, sinimulan naman ng alagaan ni March ang malaking hayop. Gayunpaman, sa dami ng sugat nito ay hindi na rin ito nagtagal, ngunit nagpasalamat ito kay March sa pamamagitan ni Fushi, nang maramdaman ng bida ang naisabihin sa kanya ng malaking oso. Nang magpasya na si Perona na gawin ang kanilang pagtakas, plano niyang dumaan sa labas ng kanyang bintana, habang gamit ang lubid upang makalipat siya sa kabila. Subalit nang siya'y dumula sa kanyang tinatapakan at maputol ang lubid na kanyang ginagamit, siya ay tuluyang nahulog sa storage room at doon ay nakita siya ng isang gwardya. Ngunit nagawa itong masipa at patumbahin ni Perona, habang agad siyang nag-disguise bilang isang gwardya at agad na tumungo sa selda ni March, upang sila ay tumakas. Pinakawalan niya ang dalawang bida at sinama din niya ang Peking Shaman, habang sinabing dadaan sila sa daluyan ng tubig. Matapos naman marinig ang pakiusap at naaawang mukha ni March, nagpasya na lamang si Perona na hindi kumuha ng balat ng oso at sinabi na kakausapin na lamang niya ang mga mamamayan ng kanilang tribo. Nakatakas sila mula sa bilangguan gamit ang isang wagon, subalit hinabol sila ng puwersa ni Hayase at iniutos na ibigay sa kanila si Fushi upang maligtas ang kanilang buhay. Kaya habang driver ang matandang kasama, sinimulan namang itaboy ni Perona ang mga gwardya na umaakyat sa dala nilang wagon. Subalit nang napansin ni March na nagtatangka si Hayase na panain si Perona, tumakbo siya upang gawing panangga ang kanyang sarili at mailigtas ang kanyang tinuturing na ate. Ito ay nasaksihan din ni Fushi, kung saan nag-transform siya sa pagiging Oniguma at inatake ang pagmumukha ni Hayase sa galit. Kaya habang nilalabanan ni Fushi ang mga sundalo ng Yanome, makikita namang nahihirapan na si March dahil sa kanyang natamong sugat. Agad na pinigilan ni Perona ang pagdurugo ng sugat ni March, habang sinisiguro na magiging maayos ang lahat at ang natitira na lamang ay ang pag-uwi nila. Subalit ang tanging mga salita na lamang ni March ay tungkol sa kanyang pangarap na maging ina, pasasalamat para kay Perona, at kung naroon ba si Fushi. Kaya matapos marinig ang tungkol kay Fushi, ngumiti si March na may luha sa kanyang mga mata, bago ito tuluyang nawalan ng hininga.
Doon na sinimulang paandarin ng matanda ang kanilang sinasakyang wagon, subalit binuhat ni Perona si March at tumalon mula rito. Tumungo siya sa kinaroroonan ni Fushi na kasalukuyan pa ring nagwawala sa bayan ng Yanome, habang nagpasalamat naman siya rito dahil sa pakikipaglaban nito para kay March. Bumalik si Fushi sa pagiging isang batang lalaki, habang kinuha naman ni Perona ang isang patalim at humarap sa wasak na mukha ni Hayase. Samantala, sa isang panaginip ni March, makikitang siya ay nakauwi na ng ligtas sa kanyang mga magulang. Subalit nang napansin ni March na hindi nila kasama si Fushi, doon niya naalala ang mga nangyari at napagtanto na siya pala ay namatay na. Doon niya natagpuan sina Fushi, subalit nakita niya si Perona na may planong tapusin ang sariling buhay nito, upang magawa na nitong makasama si March sa kabilang buhay. Kaya bago pa man ito tuluyang gawin ni Perona, humingi ng tulong si March kay Fushi, kung saan ginawa nga ito ng bida nang maramdaman ang kanyang emosyon. Agad na nag-transform si Fushi sa pagiging isang oso, habang mabilis silang tumakas at bumalik sa nayon kung saan nakatira sina Perona. Nang makabalik sila sa nayon, ikinagulat ng lahat na kasama ni Perona ang pinaniniwalaan nilang espiritu ng oso. Doon ay lumapit si Perona sa mga magulang ni March at ibinigay ang liham na ginawa nito, habang ipinabatid niya ang balita tungkol sa pagpanaw ng kanilang anak. Labis na pinagsisihan ng mga magulang ni March ang ginawa nilang desisyon para sa kanilang anak, habang nagulat naman ang mga tao nang biglang bumalik si Fushi sa pagiging isang batang lalaki, at dinamayan niya si Perona. Subalit nang marinig nila na paparating na ang mga sundalo ng Yanome, agad na sinabihan ni Perona si Fushi na tumakas, dahil malamang ay hinahanap siya ng mga ito. Kaya kahit nakakalungkot, ay napilitan umalis si Fushi para sa ikabubuti na rin ng nayon. Pumunta si Perona sa tore at nakita nila na natagpuan nila Hayase si Fushi, kung saan bumunot siya ng isang palaso at sinubukan panain ang babae sa ulo. Subalit sa kasamaang palad, ay tumama lamang ito sa kamay ni Hayase na parang naging pang-horror ang mukha, na ikinadismaya naman ni Perona. Dahil sa pagkamatay ni March, mas nakamit ni Fushi ang pagiging isang makatao, kung saan mas naipapakita na niya ang kanyang emosyon at ang kanyang pagnanais na matuto. Matapos lumisan sa nayon, si Fushi ay naglakbay sa kagubatan ng mag-isa. Paminsan-minsan ay nagpapalitan niyo siya sa pagiging isang March, upang umakyat ng puno at kumuha ng makakain na prutas. Doon ay nakita niya ang matanda na nakasama nila noong tumakas sila sa Yanome, kung saan agad siyang lumapit rito at tinignan ang loob ng wagon upang suriin ang lugar kung saan namatay ang kanyang kaibigan. Noong una ay hindi kaagad napansin ng matanda na hindi si March ang kanyang kausap, kung saan sa kanya lamang ito napagtanto na mag-transform si Fushi sa pagiging isang batang lalaki. Hindi naman pinansin ni Fushi ang matanda at nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay, habang sumunod naman sa kanya ito. Dahil sa mahabang paglalakad, humiling ang matanda na sila'y magpahinga at kumain, kaya umakyat si Fushi sa puno at binigyan ng mga prutas ang matanda. Lumapit si Fushi sa matanda at humiling ng salamat para sa pagkain, kung saan hinaplos naman ang kanyang ulo at nagpasalamat sa kanyang kabaitan. Kinalaunan, natagpuan nila ang isang mapa na nakasulat sa isang piraso ng kahoy. Sinimulan itong isulat ng matanda at inisip kung saan ang sunod nilang destinasyon, habang masinsinan naman itong pinagmamasdan ni Fushi. Biglang kinuha ni Fushi ang papel at panulat mula sa matanda, habang nagsimulang gumuhit ng mga walang kabuluhang linya mula rito. Dahil dun, natuwa ang matanda sa bida at sinabi na tuturuan niya si Fushi kung paano ang magbasa at sumulat, kung saan ipinakita niya kung paano isulat ang pangalan ng bida, pati na rin ang kanyang pangalan bilang Pioran. Kaya habang naglalakbay sila patungo sa bayan ng matanda, itinuro nito kay Fushi ang tawag sa ilang mga bagay, kung paano gumawa ng mga simpleng pangungusap, at pati na rin kung paano mabuhay bilang isang tao. Nang marating nila ang isang bayan sa Pantalan, doon ay sumakay sila ng isang malaking bangka, kung saan tinanong ni Pioran si Fushi kung sino ang kasama niya bago niya nakilala si March. Ito ang nagtulak kay Fushi na isalaysay kung paano niya nakilala ang batang lalaki, bagamat hindi niya alam ang pangalan nito, ay natatandaan niya ang amoy, boses, at anyo ng kanyang kaibigan. Nang marating nila ang baybayin ng Takanaha, ang isla kung saan nakatira ang minamahal ni Pioran, nagpasya na muna silang magpahinga at magpalipas ng gabi. Subalit may lumitaw na isang nilalang na tulad ng ugat mula sa lupa at biglang tinusok nito si Fushi,
kung saan kinuha nito ang anyo ng batang lalaki mula sa kanya, kaya napilitan siyang mag-transform sa pagiging isang lobo. Habang hindi lamang ang anyo ng batang lalaki ang kinuha nito, nawala na din sa memorya ni Fushi ang alaala ng kanyang kaibigan. Subalit sa sandali ding iyon, bigla namang tumigil ang oras at isang misteryosong nilalang ang lumitaw mula sa lupa, kung saan ipinaliwanag nito kay Fushi na ito ay isang uri ng pagsubok at kailangan niyang lumaban at manalo. Kaya sa sandaling bumalik ang oras, agad na sumugod si Fushi habang ipinapaliwanag ng misteryosong nilalang na kailangan niyang marating ang puso nito at wasakin. Subalit masyadong malakas ang halimaw at nagawa muli siyang matusok nito sa buong katawan, habang kinuha din nito ang anyo ng lobo mula sa kanya. Kaya habang napilitang mag-transform si Fushi sa pagiging isang oso, nag-transform din ang halimaw sa pagiging isang lobo at mabilis na umatake. Doon ay sinubukan na gumanti ni Fushi sa halimaw at mailantad ang puso nito, subalit nagawa pa din siyang matalo ng halimaw at makuha ang kanyang kasalukuyang anyo, habang agad na nag-transform sa pagiging isang malaking oso. Kaya kahit nag-transform si Fushi sa isang pagiging march, ay nagawa niyang mailagan ang lahat ng pag-atake ng halimaw dahil sa liit at liksi ng kanyang katawan, kung saan nagawa niyang marating ang puso nito. Nang simulan niyang tanggalin ang puso ng halimaw, ay agad siyang hinila nito habang napuputol naman ang tila mga sapot na nakadikit rito. Kaya bago pa man siya mapatay ng halimaw ay saktong naputol ang huling kordon nito, na ikinabagsak nito sa lupa at naging isang malaking punong kahoy na lamang ito. Winasak ni Fushi ang puso at muli niyang nakuha ang mga anyo at ang kanyang mga alaala, habang bumalik naman siya sa pagiging isang batang lalaki. Lumapit ang misteryosong nilalang kay Fushi at sinabing ito ang gumawa sa kanya at mayroon silang iisang layunin, habang bigla itong nagpaalam at sinabing magkikita pa silang muli. Makalipas ang ilang araw, narating na nila ang bahay ng minamahal ni Pioran, kung saan sinalubong sila doon ng isang batang nakasuot ng maskara, na nagngangalang Gugo. Si Gugo ay isang masayahin at masipag na bata, subalit siya ay may nakakalungkot na nakaraan na nakatago sa kanyang maskara. Siya ay dating namumuhay kasama ng kanyang kapatid na si Shin. Sila ay nagtatanim ng mga gulay at tinitinda ito sa palengke upang sila ay makaipon ng malaking pera, at maitayo ang kanilang pangarap na bahay. Siya din ay may crush sa isang mayaman na batang babae na nagngangalang Rin, kung saan nagawa niyang makalapit rito nang isauli niya ang aso nitong nawawala. Bilang pasasalamat, ibinigay sa kanya ni Rin ang napakahalagang singsing nito, kung saan kung ibebenta niya ito ay maaari na siyang tumigil sa pagbebenta ng mga gulay habang buhay. Nang siya ay makauwi, nakita niya na may kausap na mga tao ang kanyang kapatid, kung saan nang tignan niya ang kanilang ipon, ay napansin niyang may nawawala. Bagamat nagdududa sa mga kaibigan ng kanyang kapatid, naniwala siya rito na walang kinalaman ang mga kaibigan nito, bagkus ay itinago niya na lamang ang kanilang ipon sa ibabaw ng isang puno. Subalit isang araw, nang makauwi mula sa pagtitinda, napansin ni Gugo na wala sa kanilang tent ang kanyang kapatid, habang nakita niya sa labas ang kahon ng kanilang ipon, na wala ng laman at may isang sulat. Naiintindihan ni Gugo na umalis ang kanyang kapatid at kinuha ang lahat ng kanilang pera, habang nagpatuloy pa rin siya sa pagtatrabaho upang mabuhay, ngunit hindi na siya masaya tulad ng dati. Habang kini-question niya ang kanyang kapalaran, napansin niya ang isang kariton na may kargang mga kahoy. Subalit nang makalapit sa kanya ito, bigla na lamang nahulog ang isang kahoy at muntik na siyang tamaan. Agad na humingi ng tulong ang may-ari ng kariton, ngunit nagsimulang gumulong ang kahoy pababa ng burol. Mabilis na tumakbo si Gugo upang sabihan si Rin na nasa ibaba pala ng burol, ngunit mukhang hindi siya nito naririnig. Kaya habang mabilis na ang paggulong ng kahoy, tinulak niya si Rin upang mailigtas ito, ngunit siya ay nahulog sa bangin at ang kahoy ay bumagsak sa kanyang ulo. Habang naririnig niya ang mga boses na tumutulong kay Rin, siya naman ay tuluyang nawalan ng malay, at nagising na lamang sa hindi kilalang bahay. Nang siya ay tumayo, pumunta siya sa salamin upang tignan ang kanyang sarili, kung saan doon niya natuklasan na ang kanyang mukha ay labis na napinsala. Lumalabas na ang matandang si Buzman, na isang kilalang tindero ng alak, ang nakakita sa kanya sa ilalim ng bangin at nagsagawa ng mga operasyon upang mailigtas ang kanyang buhay. Kaya ito ang dahilan kung bakit siya nagsimulang magsuot ng maskara, na naging parte na ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Back to the present, doon nalaman ni Buzman at Gugo,
na hindi pangkaraniwang bata si Fushi at isa itong immortal. Dahil doon na maninirahan si Fushi, nagpa siya si Gugo na ipakita sa kanya ang paligid ng bahay, tulad ng imbakan ng mga alak at paliguan. At dahil mabantot na, hinubad ni Gugo ang damit ni Fushi na parang laman na nakadikit sa katawan ng bida, subalit aksidente namang nakita ni Fushi ang mukha ni Gugo. Gayunpaman, nang hindi siya hinusgahan ni Fushi base sa kanyang itsura, nagdesisyon si Gugo na maging magkaibigan sila dahil pareho naman daw silang halimaw. Kinabukasan, tinuruan naman ni Gugo si Fushi ng pang-araw-araw na gawain, tulad na lamang ng pagtatanim sa bukid, paglilinis ng bahay, at magluto. Nang sila ay maghapunan, pinag-iisipan ng dalawang matanda kung anong gagawin nila kay Fushi, kung saan pabirong sinabi nila na ibenta na lamang nila ang bida. Subalit nang marinig ito ni Gugo, mariin niyang tinutulan ito dahil nais niyang tanggapin si Fushi bilang isang pamilya, at partikular bilang kanyang nakababatang kapatid. Makalipas ang ilang araw, biglang pumasok si Rin sa tindahan, dahilan para magulat ng husto si Gugo. Naroon ang kanyang crush dahil naghahanap ito ng gamot para sa sugat sa kanyang braso, kung saan agad naman itong tinulungan ni Gugo na hanapin ang kailangan nito, kahit tindahan iyon ng alak. Nagpasalamat ang babae at tinanong ang kanyang pangalan, na kung saan agad namang nagpakilala si Gugo. Subalit ang tinutukoy pala ni Rin ay si Fushi, dahil ito daw ay gwapo at palagi na daw siyang babalik ng tindahan, na sobrang ikinadismaya ni Gugo. Agad niyang itinago si Fushi sa likod ng tindahan, habang sinabi niya kay Rin na hindi nga raw marunong magbihis ang bida at bulol pa. Subalit nang sabihin ni Rin na siya na daw ang bahala na magturo para kay Fushi, dito na broken-hearted ang Gugo. Doon ay sinabihan siya ni Buzman na imbis na magmaktol, ay dapat siyang humanap ng paraan upang gawing mas interesante ang kanyang sarili. Kaya maaga pa lang ay nag-workout na si Gugo upang maging macho, habang ayaw din niyang malaman ni Fushi kung ano ang kanyang ginagawa. Kinabukasan, muling pumunta si Rin sa tindahan upang hilingin kung maaari ba siyang magtrabaho at manirahan doon. Nang wala naman itong problema sa may-ari ay agad na umalis ang crush ni Gugo upang maghanda, habang sinabi naman ni Buzman kay Fushi na itago at huwag ipapakita ang kanyang kakayahan sa bago nilang makakasama. Pagkatapos ng hapunan, tinanong ni Gugo si Fushi kung ano pa ang kaya niyang gawin bukod sa magpalit ng anyo, kung saan nakagawa siya ng sibat mula sa kanyang kamay. Para masubukan pa ang iba pa niyang kakayahan, hiniwa ni Gugo ang kamay ni Fushi kung saan agad naman itong naghilom, habang bigla naman lumabas ang isang kutsilyo mula sa kanyang kamay. Kaya nang maisip ni Gugo na baka ang sakit na kanyang nararamdaman ay ang nagpapagana sa kanyang kakayahan, sinubukan pasuin ni Gugo si Fushi upang gumawa ng apoy, subalit ang lumabas lamang ay isang kahoy. Hindi ito nagustuhan ng bida ngunit sinabi sa kanya ni Gugo na hindi naman daw niya ito ikamamatay, kung saan dinamdam ito ni Fushi at siya ay nagpalipas ng gabi sa labas. Kinabukasan, nang dumating si Rin sa tindahan upang simulan na ang kanyang pagtatrabaho, pumunta muna si Gugo kay Buzman upang magtanong kung anong maaari niyang ibigay na gamot para sa sugat ni Rin. Doon ay nakaisip naman ng paraan ang matanda ngunit bigla itong nagpasak ng hose sa bunganga ni Gugo sabay bomba, at ibinigay niya ang isang alak na maaaring igamot sa sugat ni Rin. Ipinaliwanag ng matanda na naglagay siya ng karagdagang organ kay Gugo, dahil nais niyang malaman kung ano ang mangyayari sa alak na nakaimbak sa loob ng katawan ng tao. Halatang hindi ito nagustuhan ni Gugo at siya ay nagpas siyang lumayas, habang nakita naman siya ni Fushi ngunit hindi siya sinundan. Habang nagsisisi ang matanda sa kanyang kalokohan, biglang pumasok si Fushi sa loob ng tindahan at halata na galit pa rin siya kay Gugo, nang sabihin niyang hindi siya nag-aalala sa pag-alis nito. Kaya upang patunayan na hindi niya kailangan si Gugo, siya ang tumokang maghanda ng hapunan, ngunit ito ay nilagang labanos lamang at wala pang lasa. Samantala, nang napagtanto ni Gugo na walang umalis upang hanapin siya, nagpa siya na lamang siyang magpalipas ng gabi sa kanilang dating tent. Kinabukasan ay agad siyang naghanap ng trabaho at nakarating siya sa bahay ng dati niyang amo, kung saan pumayag naman ito ngunit pinagtatawanan siya ng iba dahil sa kanyang itsura. Habang tanggap siya ng dati niyang amo kung ano pa ang kanyang itsura, naging kabaliktaran naman ito ng anak nito at tumanggi na maging parte si Gugo ng kanilang pamilya. Dahil sa kumakalat na balita na itinuring na siyang isang halimaw dahil sa kanyang itsura,
Nagpa siya na lamang umalis si Gugo habang pinagtripan pa siya sa daan at tinapon ang kanyang maskara. Doon ay nakapagpa siya si Gugo na itapon na ang kanyang maskara at mabuhay ng isang pangkaraniwang tao sa kabila ng hindi magandang pagtingin sa kanya, habang hindi naman nagbago ang pakikitungo sa kanya ng kanyang dating amo. Samantala, patuloy pa ring sinusubukan ni Fushi ang mga dating ginagawa ni Gugo, ngunit lahat lamang ng mga ito ay nauuwi sa kapalpakan at ni isa ay wala siyang nagawang tama. Humingi siya ng tulong kay Pioran ngunit agad siyang tinanggihan nito at sinabihan na kailangan niyang hanapin si Gugo upang siya ay matuto. Speaking of Gugo, kahit patuloy siyang nakakatanggap ng diskriminasyon sa ibang tao ay patuloy pa din siyang nagtatrabaho ng marangal. Subalit nang siya ay makauwi, doon ay pinuntahan siya ng anak ng kanyang amo at sinabihan na huwag na siyang bumalik sa trabaho, dahil napapahiya ang kanilang pamilya kapag dumarating siya. Kaya simula noon ay hindi na siya pumasok sa kanyang dating amo, habang nagsimula siyang maghanap ng ibang trabaho ngunit ni isa ay walang tumanggap sa kanya dahil sa kanyang itsura. Dahil wala na siyang pera upang makabili ng pagkain, naisip niyang ibenta ang singsing na ibinigay sa kanya ni Rin, ngunit dahil ito ay isang malaking parte ng magandang alaala, nakapagpasya siyang hindi na lang ito ibenta. Habang nasa daan, nakita niya ang kanyang kapatid na payat at tila wala na rin makain. Kaya imbis na unahin ang kanyang sarili ay ibinigay niya na lamang ang singsing sa kanyang kuya, habang tinawag nito ang kanyang pangalan ngunit sinabi niya na wala siyang kapatid. Doon ay bumalik na lamang siya sa kanyang tent upang magpalipas ng gabi, subalit may mga nagtangkang dumukot sa kanya upang gamitin siya sa isang palabas. Subalit biglang dumating si Fushi at nag-transform siya sa pagiging isang oso upang takutin ang dalawang loko, habang hindi naman makapaniwala si Gugo. Naiintindihan ni Fushi na hindi siya matututo nang wala ang kanyang kaibigan, kung saan naiyak naman roon si Gugo at muling naging magkaibigan ang dalawa. Doon ay pinatunayan na ng dalawa ang kanilang pagiging mga halimaw at gumawa sila ng mga pananakot sa bayan, habang ito naman ang naging dahilan upang mas maging malapit sila sa isa't isa. Habang nananatili si Gugo sa kanyang desisyong hindi bumalik sa bahay ni Bozman, bigla na lamang siyang bumagsak dahil sa panghihina, kung saan agad siyang dinala ni Fushi sa kanyang tent. Dahil wala pang maayos na kain si Gugo ng ilang araw, inisip ni Fushi ang mga masasarap na pagkain na kanyang mga nasubukan, kung saan nagawa niyang makagawa ng mga ito at ipinakain kay Gugo. Doon ay ipinaliwanag na paglalong mataas ang kagustuhan o ang motibasyon ni Fushi, ay nakakagawa siya ng isang bagay o pagkain gamit ang kanyang imahinasyon. Maya-maya pa ay dumating ang aso ni Rin at tinawag ito ni Fushi na Joan, na ibinigay sa kanyang pangalan ng batang lalaki. Doon pumasok ang kanilang usapan tungkol sa konsepto ng kamatayan, na marahil naisip ni Gugo na kayang kunin ni Fushi ang anyo ng mga namatay niyang kaibigan. Humingi ng paumanhin si Gugo sa ginawa niya kay Fushi noong nakaraan, at napagtanto na si Fushi lamang ang kanyang tunay na pamilya. Hiniling ni Gugo kay Fushi na kung sakali siya ay mamatay sa hinaharap ay kunin ang kanyang anyo upang lagi siya nitong maalala, tulad ng ginawa nito kay March at sa batang lalaki. Makalipas ang ilang sandali, bigla silang natagpuan ni Rin at pinipilit nitong bumalik si Gugo sa kanilang tindahan. Ipinaliwanag ni Rin na nagsisisi na si Bozman sa kanyang ginawa, at nangako ito na aalisin ang nakatagong alak sa katawan ni Gugo. Subalit nang sabihin ni Gugo na hindi na siya makakabalik dahil itinapon na niya ang maskara kasama ang kanyang pagkatao, biglang umalis si Fushi upang hanapin ito. Kaya habang wala si Fushi, ipinakita ni Rin ang kanyang maliit na sugat kay Gugo upang kahit papaano ay bumuti ang kalagayan nito, ngunit sinabi ni Gugo na galos lamang yun kumpara sa kanya na bangas ang mukha, at masyado lamang itong overreacted. Dahil doon ay umiyak si Rin at sinabi kay Gugo na pareho lamang siya ng kanyang mga magulang, na kung saan itinuturing siya ng mga ito na parang alagang hayop na palaging binabantayan at walang kalayaang magdesisyon para sa kanyang sarili. Subalit para kay Gugo, maswerte si Rin na may mga magulang pa din siyang sobrang nag-aalaga at nagmamalasakit para sa kanya. Nang tanungin ni Rin si Gugo kung paano nito nakuha ang kanyang sugat sa mukha, tumanggi si Gugo na sagutin ito dahil natatakot siya na baka malaman na siya ang may dahilan, kung bakit nakuha din ni Rin ang maliit na peklat nito sa braso.
Nagpasya si Rin na ibigay ang kanyang maskara kay Gugo at sinabing wala siyang pakialam kung isa pa siyang halimaw o isang tao, dahil para sa kanya ay siya pa din si Gugo at nais niyang makilala siya ng lubusan. Kaya mabilis pa sa 4:00 na lumabas si Gugo sa kanyang pinagtataguan, habang nagpasya na silang bumalik sa tindahan. Subalit habang sila ay naglalakad sa palengke, biglang dinakip si Rin ng isang lalaking nagtatrabaho para sa kanyang ama. Subalit sinipa ni Gugo ang binti ng lalaki at nagawa nilang makatakas, habang si Fushi naman ay nagawa ng mahanap ang maskara ni Gugo. Ngunit doon ay muli na namang lumitaw ang misteryosong nilalang at sinabihan si Fushi na palaging mag-ingat, bago ito tuluyang nawala. Natagpuan ni Fushi ang dalawa na nakaupo sa tabi ng daan at ibinalik niya ang maskara ni Gugo, habang nagpasya na silang bumalik ng tindahan. Subalit doon ay nakasalubong nila ang kasambahay ng pamilyang Crop, kung saan nakilala nito si Rin kahit may suot na itong maskara. Kaya hinawakan ni Gugo ang kamay ni Rin at tumakas sila, ngunit makikitang nakasunod pa rin sa kanila ang kasambahay. Kaya biglang lumipad si Fushi bilang March, kung saan nagpanggap naman siyang sugatan upang ma-distract ang kasambahay at makatakas ang dalawa. Subalit narinig nila ang isang sigaw mula sa kasambahay, kung saan agad namang umalis si Gugo upang tignan si Fushi. Doon ay nakita niya si Fushi na wala ng malay, kung saan muli na naman pala itong inatake ng halimaw na tinatawag na Nokers. Habang nakuha na nito ang anyo ni March, inatake nito si Gugo ngunit mabilis itong sinangga ni Fushi. Nang utusan ni Fushi si Gugo na tumakas, bigla silang binalot ng Nokers ng mga baging nito, ngunit mabilis na nag-transform si Fushi upang sila ay makawala. Tumakbo si Fushi upang ilayo ang halimaw, ngunit pinunterya nito si Gugo at inihagis sa malayo. Dahil doon ay na-distract si Fushi at muli na namang nakuha sa kanya ang isa pang anyo, habang dahil naman sa pagkakabagsak ni Gugo ay isinuka niya ang ilang alak na nakatago sa kanyang katawan. Subalit hindi sumuko si Gugo na tulungan si Fushi, kung saan nakaisip siya ng isang ideya, nang makita niyang biglang nasunog ang lupa dahil sa alak niyang isinuka. Kaya dala ang nagliliyab na sulo, bumalik si Gugo para tulungan si Fushi at planong silaban ang halimaw gamit ang kanyang alak sa katawan. Subalit pumalpak ang kanyang flamethrower nang napagtanto niya na naubusan na pala siya ng alak sa katawan, kaya agad siyang umalis upang bumalik kay Buzzman at mag-refill ng alak. Ngunit napansin niya na biglang nanlabo ang kanyang paningin at tuluyan siyang bumagsak, kung saan agad niyang napagtanto na marahil humalo na ang alak sa kanyang dugo, na naging dahilan ng kanyang pagkahilo. Gayunpaman, kahit paggewang-gewang, pinilit magpatuloy ni Gugo hanggang sa makarating siya sa tindahan ni Buzzman, para lamang makita na sinusundo na pala si Rin ng mga magulang nito. Subalit hindi pinansin ni Gugo ang nangyayari at lasing na lumapit sa matanda upang humingi pa ng mas matapang na alak, na ikinagulat naman ng lahat ng nasa silid. Kaya kahit medyo malabo ang paliwanag ni Gugo sa nangyayari kay Fushi, bigla itong napagtanto ni Pioran at sinabi kay Buzzman na gawin na lamang ang sinasabi ni Gugo. Sinimulan ilagay ni Buzzman ang pinakamatapang niyang alak sa katawan ni Gugo na halos ikasuka nito, habang sa kabilang banda ay pinipilit naman na iuwi si Rin ng mga magulang nito. Doon ay lumalabas na naglayas pala si Rin dahil sa higpit sa kanya ng kanyang mga magulang, kung saan nawawala na siya ng karapatan para sa kanyang sarili, tulad na lamang ng pumili ng nais niyang mapang-asawa. Bigla naman tumawa ang lasing na Gugo at sinabi na siya lamang ang kayang magmahal kay Rin ng lubos, bago ito tuluyang umalis at iniwan ang namumulang si Rin. Agad na tumakbo si Gugo sa kagubatan kung saan nakita niya ang malaking oso sa malayo, kung saan noong una ay inakala niya na ito si Fushi, ngunit ito pala ang Noker na nakuha na ang anyo ng bida. Sinubukan siyang atakihin ng halimaw ngunit napansin niya na tila natakot ito sa sulo niyang dala. Kaya gamit ang katawan na kargado ng alak, ay parang naging Charmander si Gugo at sinunog ang buong katawan ng Nokers, habang tanaw naman ang nangyayaring sunog mula sa tindahan ni Buzzman. Kinarir na ni Gugo ang kanyang bagong tuklas na kakayahan hanggang sa hindi na nakagalaw pa ang halimaw at nilamon na ito ng apoy, kung saan nagawa niya itong matalo. Gayunpaman, umiyak si Gugo dahil hindi man lang niya nailigtas si Fushi at humingi siya ng paumanhin sa pagiging walang kwenta niyang kapatid. Subalit nang masira ang puso ng halimaw, isang liwanag ang lumabas rito habang napansin at sinundan naman ito ni Gugo.
Pumasok ang liwanag sa isang bato, kung saan ipinapakita na dahil nakuha ang lahat ng kanyang anyo ay bumalik si Fushi sa pagiging isang bato. Habang naroon ang lumikha kay Fushi, sinabi nito na maswerte ang bida dahil nasa tabi niya si Gugo, na makakatulong upang siya ay palakasin sa paglipas ng panahon. Hinawakan ng misteryosong nilalang ang bato at muling bumalik si Fushi sa kanyang anyong lobo, kung saan masayang nagkasama muli ang dalawa at nagpasalamat si Fushi sa kanyang itinuturing na kapatid. Muli silang bumalik ng tindahan kung saan hinihintay sila ng lahat, habang kumain sila ng masarap na umagahan na inihanda ni Gugo, kasama ang mga magulang ni Rin. Samantala, muling nakausap ni Fushi ang misteryosong nilalang, kung saan hinihikayat siya nitong lisanin ang lugar upang siya ay maging malakas. Ibinunyag nito na ang mga halimaw na tinatawag na Nokers ay muling babalik upang talunin si Fushi, ngunit sinabi ng bida na tatalunin ito ni Gugo at kailangan niya ang kanyang kapatid. Tinanggap naman ng misteryosong nilalang ang desisyon ni Fushi na hindi lisanin ang lugar, ngunit binalaan siya nito na maaaring magdulot ito ng kamatayan sa mga nakapaligid sa kanya. Bigla naman dumating si Gugo na halatang hindi nakikita ang lumikha kay Fushi, habang bago naman sila umalis ay muli itong naglaho na parang crush mo. Makalipas ang 4 na taon, makikitang tumangkad at nakamit na ni Gugo ang kanyang inaasam na matsyong katawan, habang si Rin naman ay madalas pa ding tumatakas mula sa kanila upang makita ang kanyang mga kaibigan. Samantala, dahil sa hindi pag-atake ng mga Nokers sa buong panahon na iyon, hindi rin nagpalit ng anyo si Fushi kung saan makikitang siya ay tumangkad at nagkaroon ng balbas. Gayunpaman, masaya si Fushi sa buong panahon na iyon dahil naramdaman niya ang magkaroon ng isang kapatid, at ang isang tinatawag na pamilya. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa panonood.